dumaan din yan sa matinding bashing si Joy. At ano, hindi siya nagpa-apekto, pero naapektuhan naman talaga din siya. At ngayon, nagpasan naman na niya na kasama kami umarap sa mga bashing ng love team namin. Talagang umpisa pa lang hanggang ngayon, maraming ang mga tumututol or hindi masaya sa nakikita nila sa amin ni Joy. Pero vlogger. Hello. Hello guys, so it's me or Papa, it's me Papa daw, kasama natin si Papa Dan, ang poging-pogi na galing Taiwan. Shout out Papa Top. Ano po, so andito tayo para interviewin siya, kakausapin natin, tatanungin natin ng mga bagay na lagi niyang ginagawa. Siguro, ang una kong tanong Papa Dan, simula nung napunta ka sa Kalingap, ano yung malaking pinagbago ng buhay mo noon saka ngayon? Malaki pa sa part ng sa mga pagbabago, talagang ibang-iba po ang meron tayo ngayon sa pagiging kalingap. Ibang-iba yung experience natin dito. Ibang-iba sa sa buhay natin sa Maynila, yung kinalakihan natin dito. Nung pumunta tayo dito, yung pagiging vlogger, isa na yun sa pinakamalaking pagbabago sa buhay ko na na-overcome ko yung pagiging camera shy ko. Ngayon, sanay na tayo sa pagbablog. Tapos, ayun, sa 3 years natin dito sa diet at pagiging kalingap, marami tayong nagawa na hindi lang pang sarili natin, pati sa mga naging beneficiaries ko. Meron tayong mga 4 na pabahay, meron tayo, nakabili tayong sasakyan, at may mga natutulungan pa tayo bukod sa pabahay, may iba pang mga sinusuportahan natin, at may pang-5 ulit, may pang-5 pabahay. Kaya salamat na dahil kahit maliit pa lang aking YouTube channel ay nagagawa na natin yung mga ganung Grabe, tulong. 3 years na simula nag-start. Kasi nang dumating ka dito, nag-meet tayo. Doon pa nga sa lugar namin 3 years na pala yun. Grabe, sobrang tagal na. Sobrang bilis. Sobrang bilis. Hindi ko ma-imagine, kala ko parang mga 2 taon pa lang or magdadalawang taon pa lang. 3 years na po pala yun. 3 years na po. Ibig sabihin, ganun po katagal na hindi na talaga ako nag-vlog. Ay, oo nga Pas. Kasi dati, nag-vlog ka pa nung bago lang ako nun mga pansundot-sundot lang akong vlog Masama ka pa nga nun Hanggang ngayon, pasundot-sundot pa rin yung vlog ko. Nag-feeding pa tayo dati, di ba? Si Papa Tok tagaluto. Ngayon, may sarili na siya. Grabe, may sarili na pong resto. Opo, newbie, beginner lang po, hindi pa sanay. At siyempre, na-inspire din tayo. Actually, sa totoo lang, partner ko in some way, 'di ba? Kasi ang ginupunan ko ng rice ito si Boss D. ng rice. I thank you. Kanya pa ako kumukuha ng bigas dito sa sa TCC. Thank you kay Papa Tok sa suporta sa atin. Talagang sa atin siya kumukuha kahit may mga iba daw. Okay lang kasi ako naman yan, suportahan lang naman. Thank you, ako nakaka-relate ako sa mga nagbi-business na ngayon kasi alam mo yung ang sarap sa pakiramdam pag may nagsusupport sa'yo. Nung bang nasa nasa vlogging, 'di ba na-expose tayo sa camera, marami na nag-view sa atin. At marami ring supporter at the same time maraming basher. Paano mo naman hinaharap yung mga basher? Kasi yung supporter, masarap sa pakiramdam, na motivate tayo, na-inspire tayo, mas gusto nating gumawa ng mga content. Pero minsan, nakakapanghina rin gumawa ng content. Ganun nga. Kapag naman ang daming pumupuna sa'yo na kahit wala ka namang ginagawang masama. Anong masasabi mo naman doon sa ganung experience? Ngayon kasi nung mga... Siguro, nag-start yan siguro nung nagkaroon tayo ng love team. Na nagkaroon tayo talaga ng mga solid na bashers. Tapos, dati kasi tayo, parang tahimik lang ang ating ang aking channel. Hanggang sa, nagkaroon tayong love team. So, meron siyang pros and cons. Nagkaroon ng supporters na mas nakilala tayo. Madaming nagmahal at sumusuporta sa atin ngayon. At yung at the same time, meron pa rin mga negative pa rin na mga nakikita sa'yo. At marami pa rin ang mga nasasabi. Paano mo hinaharap yung mga ganung... Pas, depende lang kung maapektuhan ka talaga sa mga sinasabi nila kahit sobrang daming ginagawa nilang kwento na walang katotohanan at kung ano-anong mga bagay na makakasakit para sa'yo. Pero kung talagang magpapaapekto ka, matatalo ka. Kasi pag sumagot ka sa kanila
or pag pinatulan mo sila, ikaw rin talo. Parang mas nakuha nila yung gusto nila sa'yo, na nakuha nila yung galit mo, nag-react ka sa kanila. So, talo ka kasi hindi mo naman sila kilala. Mga dami account lang naman ang ginagamit nila. Saka matindi, masyadong personal Kaya yung mga masyadong tao. personal talagang. Wag na lang pansinin. Kaya ano lang, basta ang mahalaga yung mga nagmamahal, yung mga sumusuporta. Mas yun yung mga pinapansin natin, ang binibigyan ng attention, yung pagmamahal nila, yung paniniwala nila sa at yung tiwala. Kaya nga, mahalaga na alam mo rin yung, kumbaga may control ka sa Oo, kasi pag nagpadala baka ka sa... naririnig, nakikita mo, di ba? Sa mga Kasi- basher. Kasi ano talaga eh, hindi mo maiiwasan na kapag lalo na sumisikat ang bawat isa sa inyo, especially ikaw, ang daming pwedeng ang mangyari. Ngayon, napakagandang learning din yun. At at the same time, sa mga basher na kikinig, ano rin yun, parang at least, para sa akin naman, sa panahon ngayon, mas kung pwede lang piliin natin yung mga sasabihin natin sa mga Ay, wala sa kapwa yan, natin. Pas. Kasi Hindi- para hindi sa na, akin, ano, yun, malaki ang effect nun sa damdamin. Buti ikaw, may ano ka na. Kumbaga, alam mo na yung response mo pag ano. Actually, man ako nag-response sa kanila kasi kahit anong paliwanag o ipakita mong kabutihan sa kanila, kung yung tingin nila sa'yo is ganun, hindi naman magbabago. Bagay. Pangit din naman na pilitin mo yung sarili mo para lang So, sa hanggat maaari, wag na lang na mag-connect sa kanila, no? Oo, Na lang pansinin. talagang hindi na lang talaga yan pinapansin yung mga yan. Wala naman na nadudulot na na maganda. Kaya, So, speaking, nabanggit mo about sa mga love life mo noon hanggang sa ngayon. Siyempre, simula yan sa online. Iba talaga pag pag nasa online na, di ba? alam na nila. Nung dati naman, di ba, yung mga kapitbahay naman siguro nila, etc. Hindi naman nila yung napapansin lahat. Pero pag celebrity ka na talaga, nasa social media ka na, ang dami na, lahat na lang pinapansin. May Ngayon, sa case mo ngayon, syempre may love team ka, paano mo na hinahandle ito sa panahon ngayon? Nag-usap naman kami nung kalab team ko si Joy. At si Joy talagang sanay yan, dumaan din yan sa matinding bashing si Joy. At hindi siya nagpa-apekto, pero naapektuhan naman talaga din siya. At ngayon, nalagpasan naman na niya na kasama kami pumarap sa mga bashing ng love team namin. Talagang umpisa pa lang hanggang ngayon marami ng mga tumututol or hindi masaya sa nakikita nila sa amin ni Joy. Pero ang ginagawa namin is mas pinapakita namin na hindi kami naapektuhan, mas minamahal namin yung mga nagmamahal sa Danjoy. Pinapakita namin yung totoong saya namin sa love team. Basta totoo yung mga ginagawa namin, hindi lang para sa vlog. Oo. Kasi andun na tayo sa content siya. Oo. Pero sa ginagawa namin ni Joy, masaya kami na magaan sa loob namin yung mga ginagawa namin. Paano mo naman siya pinoprotect simula nung, di ba, siya binabash din Oo. Love team mo siya. Kung sa'yo, kumbaga may control ka na, hindi mo na pinapansin yung bashing sa'yo. Paano naman pag nalalaman mo na binabash siya? Anong ginagawa mo? Paano mo siya pinoprotect? Noong una pa lang, marami talagang tumutol or ayaw sa amin. Doon pa lang na pinagtanggol ko naman na si Joy. Talagang pinaglaban ko na yung love team namin. Parang, yun, kahit anong mangyari, hindi namin bibitawan ni Joy yung sinimulan ni Kalinga Prab na love team. At marami din naman ang may gusto noon na mabuo ang Danjoy. So, pinagtanggol ko si Joy kasi mas kilala ko si Joy, mas ako'y nakakilala, nakakita sa ginagawa niya. Kasi yung mga bashers na yan, kung ano lang nakikita nila sa social media. One-sided, di ba? One-sided. Tsaka kung ano yung mga nakikita nila sa social media, doon lang sila nakabase. Kung ano yung mga ginagawa nilang kwento, nakita lang nila yun sa isang picture, tapos sila na lang magagawa. So, yun, walang katotohanan talaga. Kaya ina-explain ko lang na kung ano talaga si Joy, kung ano yung mga sinasabi nila ay hindi totoo. Kaya, hindi ko naman sila inaaway, di ako nakikipag-away. Ano lang, nag-i-explain, nagpapaliwanag lang. Kasi ayoko naman na kung ano-ano lang sabihin nila sa akin, kay Joy, tapos wala namang katotohanan, diba? Naninira. So, ano lang tayo, nag-explain lang naman na hindi totoo yun. Kasi the more na nananahimik, mas nag-iingay sila. Kahit hindi na pinapansin, tuloy-tuloy pa rin. Kaya, minsan, pwede rin naman tayo ipagtanggol ang sarili natin. Ganun lang. Okay. So, last question na lang. I think mahalaga rin yun para sa mga nagsusuporta na ganun mo pinoprotektahan si Joy. Nung nagpunta ka ng Taiwan, ano yung mga memories at mga nagustuhan mo sa Taiwan? At the same time, ano naman yung na-miss mo dito sa Pilipinas? First out of the country,
masaya kasi nandun yung mga kamag-anak ko at sila yung mga nagpalaki sa akin. Kaya excited ako kasi 10 years din yata kami hindi nagkita. Talagang nag-migrate na kasi sila doon sa Taiwan. So talagang excited ako na makapunta doon na para makasama ulit sila. Yun kasi yung nagpalaki sa akin. Tsaka yung mga pinsan ko na nandun. Kaya ang saya. Ang dami ko napuntahan ng mga lugar na sikat din, tourist spot. Dinala nila kami doon. Sulit yung 10 days ko doon. Nabitin pa nga eh. Kasi ang bilis ng araw. Babalik tayo doon sa susunod. Siyempre, makasama ulit yung pamilya natin doon. Magkikisama ako. At na makakasama na natin siguro si Joy. So, dito na-miss natin. Ito, simula nung nakabalik ako dito. Kami ni Ryan, siguro 1 week. Magba 1 week na kaming straight na nagba-vlog kasi wala sila Kalinga Prab. So, araw-araw ko kasama si Ryan. Lahat ng beneficiaries ko ay binabalikan ko, ina-update ko. Yun yung na-miss ko na may ginagawa tayong tulong araw-araw at na nakakatuwa na ang dami ng sumusuporta. Nararamdaman ko yung dagdag ng suporta sa aking channel. Kaya salamat at magpo 400,000 na ang ating subscribers. Congrats, Pas. Ay, thank you sa atin, Pas. And ayun, na-miss natin syempre yung yung muling pagkikita namin ni Joy. Yan, grabe. Saka na-miss ko po dito kasi... Ito talaga. Dito po lagi kumakain si Papa Dan ng chicken. Ayan. Sa Pas, sa 10 araw ko sa Taiwan, wala akong nakitang taste and see na binabalik-balikan ko. Dapat pala magkaroon na tayong branch sa Taiwan. By the way, luto na yung pagkain ni Papa Dan. Marami pa akong gustong itanong. At siguro baka pwede pa bang next time? Oo naman, Pas. Anytime. Next time. Kasi, syempre ayaw ko namang kumain po siya na malamig na yung pagkain niya. Ayun. Actually, ando na ready na po yung pagkain po niya. So, Thank you, Pas. thank you, Papa Dan. Hoping na mas maging stronger yung iyong mga content at the same time yung mga tinutulungan at saka yun, tuloy-tuloy lang kahit maraming bashing at maraming actually mas marami namang magandang bagay. Mas lamang pa rin yun. Yeah. So, kaya tayo naniniwala na mas maging porsigido, mas magiging kumbaga yung drive natin tuloy-tuloy pa rin sa pagtulong para sa ating mga kinakalingap. So, thank you so much, Papa Dan. It's me, or Papa. It's me. Thank you Papa po. Hanggang sa muli. Bye-bye po.